the Lord, one young bullock, one ram, and 7 lambs of the first year without blemish. And their meat offering shall be of flour mingled with oil, 3 tenth deals for a bullock, and 2 tenths deals for a ram, and 1 tenth deal for a lamb, and out the 7 lambs. And 1 kid of the goats for a sin offering to make an atonement for you. Verse 6. Besides the burnt offering of the month, and his meat offering, and the daily burnt offering, and his meat offering, and their drink offerings according unto their manner, for a sweet savor, a sacrifice made by fire unto the Lord. Verse 7. And ye shall have on the 10th day of the 7th month on holy convocation, and ye shall afflict your souls, ye shall not do any work therein. But ye shall offer a burnt offering unto the Lord for a sweet savor, 1 young bullock, 1 ram, and 7 lambs of the first year. They shall be unto you without blemish. And their meat offering shall be of flour mingled with oil, 3 tenths deals a bullock, and 2 tenths deals for a ram to 1 ram, a several tenth deal for 1 lamb throughout the 7 lambs. 1 kid of the goats for a sin offering, besides the sin offering of atonement, and the continual burnt offering, and the meat offering of it, and the drink offerings. And 1/15th day of the 7th month ye shall have an holy convocation, ye shall do no servile work, and ye shall keep a feast unto the Lord 7 days. Verse 13. And ye shall offer a burnt offering, a sacrifice made by fire, of a sweet savor unto the Lord, 13 young bullock, 2 rams, and 14 lambs of the first year. They shall be without blemish. Verse 14. And their meat offering shall be of flour mingled with oil, 3 tenth deals unto every bullock of the 13 bullocks, 2 tenth deals to each ram of the 2 rams, and a several tenth deal to each lamb of the 14 lambs. And 1 kid of the goat for a sin offering, beside the continual burnt offering, his meat offering, and his drink offering. And unto the 2nd day ye shall offer 12 young bullocks, 2 rams, 14 lambs of the first year without spot. And their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs shall be according to their number after the manner. And 1 kid of the goats for sin offering, besides the continual burnt offering, and the meat offering thereof, and the drink offering. Verse 20 to verse 25 on. And on the 3rd day, Song number 34. Song number 34. Yan ang kaya. Ready, church? With peace like
should come. Let His blessed assurance control that Christ has freedom when my helpless estate, and I shed His own blood for my soul. In His ways, with my soul. It is well with my soul. My sin, know the place of His glorious love. My sin not in part, but the whole. His grace to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. In His ways, with my soul. It is well with my soul. And glory is the day when the faith shall reside. The clouds will roll back as a scroll. The drums shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Number tayo, song number 32. Song number 32. Oh Lord, my God. Ready, church. Oh Lord my God, when I behold some wonder, consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forests I wander, and hear the
glory I sing. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, with shout of acclamation, and take me o'er, what joy shall fill my heart. Then I shall bow and humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Okay, so okay po, so tayo po tumayo para po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. So, may po yung umagang sa kanila ng ating paparaan ay tayo po natin pagpuri sa kanyang pinag-word. So, Genesis chapter 2, verse 18, mga nasa Google Meet, saan po natin ating mga Biblia sa Genesis chapter 2, verse 18. Sabi po dito, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. So, pray po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po manalangin. Ang mga pangyarihan sa lahat, salamat po Diyos please sa pagkakataon na po narito upang kayo po namin pilihin sa pahin sa banat ng pangalan. Nawa po, kayo po ang mahunang tubay at bigay po ng pangunawa sa bawat sa amin. Nawa po, Banal Espiritu, ang lumupong sa lingkod nyo at sa bawat narito ngayon, sa lahat ng anak mo, sa lahat ng nakikinig ngayon sa Google kayo po ang magpaunawa sa amin na nawa, maintindihan namin ang aral na aming pag-aaral ngayon. Salamat po Lord at lahat ng ito ay pinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So tayo po yung mga pupuna kasi po. Purihin po kayo sa umagang ito na ayon po sa kabila ng ating kaawalahan ay tayo po ay narito upang magsama-sama na magpuri sa kanyang dakilang pangalan. Maraming absent, no? Iba may sakit. Anong sakit po? Physical, financial, o spiritual. So marami yung sakit ang dumadapok sa mga mananampalataya. So ano bang sakit mayroon kayo, kapatid? Pabili kayo, physical, financial, o spiritual. So wala po yan. Yung mga lahat ng karamdaman ay nasusolusyonan po ng ating Panginoon. So ngayon po, our topic this morning, dahil mayroon po tayong mga kapatiran na nakikinig ngayon from Malaysia. Si Brother Willie Chan, sa pamilya po ay nakikinig. Kaya English po aking preaching, English Tagalog. So, our topic this morning is about biblical marriage. The biblical marriage is ordained by God. So, if you say biblical marriage, yung commandment ng Panginoon, specific na nakikita natin pagdating sa tinatawag na marriage life.
Sino gusto makasawa na? Taas ang kamay. Yun. Nainita. Nanay Nita, pwede ito yung kanyang buhay. Matindi pa, no? Ganda pala ni Nanay Nita nung dalaga. Wala ko rin sinabi. Nanay Nita talaga ano eh. Gano'n mo, ikakasal na sa piloto. Pero hindi po napunta sa piloto. Sa ship napunta. So po, tinan po natin mga kapatid, no? Ang background po ng Genesis, ito po ay sulat ni Moses. At ito po ay revelation sa kanya upang magbigay po na encouragement, especially sa tinatawag pong creation. At alam natin, yung creation ay nagsimula po, yung tinatawag natin na the sovereignty of God and creation. Makita natin na lahat ng bagay ginawa ng Diyos in His power, in His sovereignty. Kaya wala mo tayong question about sovereignty of God. Walang kukontra doon, kahit kumontra ka, hindi mananaig ang kontra natin sa Diyos. Because God is powerful, He is independent, He is omniscient God. Kaya tayo po ay follows lang kung ano po yung commandment ng Panginoon. So, ano pinaka-core truth dito sa ating pag-aralan? Marriage is God's creation. Yung kasalan po ay gawa ng Diyos. Hindi po ito inisip ng tao. Yun. Hindi ito pinano ng tao. Ang kasalan po o ang marriage ay ordained by God o pinalano ng Panginoon. Anong dahilan? Ang sabi po doon sa ating binasa, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. Yun po yung reason. Nakita ng Diyos na hindi maganda sa lalaki ang nag-iisa. During that time, kasi nag-iisa pa naman talaga si Adan. Kaya ano sabi niya, I will make him an helpmate for him. So pag tinagalog natin ito, delikado po ito eh. Ano sa Tagalog ba kapatid? Medyo may pagkapunta sa Tagalog eh. Minsan, inaabuso ko ito ng mga lalaki. O tingin kayo, mga lalaki, dapat din natin inaabuso yung verse na ito. Ang sabi dito, at sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki mag-isa, siya ilalalang po ng isang katulong niya. Yun, ginawa lang ang katulong. Hindi po helpmate, katuwang. Yun, helpmate ang sabi po ng banal na kasulatan. Ano pag sabihin? My marriage is God creation, holy covenant, banal na kasunduan ang pagkakasal. Lifelong, union. Yun, hindi mo short union. Lifelong. Ibig sabihin, di ba, pag nung ikinasal kayo, magsasama kayo sa hirap at sa ginhawa. Until death. Do us part. Yun, until death. Tamatayan lang ang pwede maghiwalay. Yun, sabi ng nagkasal, ayaw ko kung narinig niyo yung parte ng mga kapatid. Sabi doon, picture of Christ and church. Ang kasalan po kasi mga kapatid, nagpipicture yan ng iglesia at ng Panginoon. Kung titingnan natin mga kapatid sa mamaya, matipikita natin, yung figure ng kasalan, figure yan ng Panginoon at ng iglesia. Hindi pwedeng paghiwalayin yung Panginoon at yung church. So, ganun din, kapag decide tayo na maglagay saan po lalagay? Sa katahimikan. Kapasahin mo lang. Ayun, so, yun po. So, yun po yung tinatawag natin na pag gusto natin maglagay sa katahimikan. Katahimikan o kabuluhan? Pili kayo mga kapatid. Katahimikan. Hindi po. Yung tinatawag na marriage life, pag nasa Panginoon po kayo, mapayapa ang buhay. Pero pag wala kayo sa Panginoon, hindi talaga mapayapa. Kailangan tayo po ay, mamaya maintindihan po natin. So, yung core truth natin, marriage is God creation, holy covenant, banal na kasunduan. Holy covenant. Pag sinabing banal na kasunduan, ito'y tumutukoy na gusto ng Diyos yung pangyayari yun, nakasalan. Hindi lang gusto mo, kundi gusto ng Diyos. Kasi mayroong mga kasalan, gusto mo lang eh. Pero ayaw ng Diyos. Paano nagiging ayaw ng Diyos? Pag ikaw ay nagpakasal sa hindi mananampalataya. So kailangan pareho kayo ng pananaw sa buhay. Parehas kayo ng tinatayuan. Kasi yun po talaga ang gusto ng Panginoon. During the time ng Old Testament, ang tinatawag pong lumang tipan, ay nagkaroon na po ng tinatawag na covenant o holy covenant tungkol sa marriage life.
So, ang kasalan po ay hindi inimbento ng tao. Tandaan po natin, ang kasalan ay hindi inimbento ng tao. Ito'y gawa ng Diyos. So, hindi po ito, ay magpakasal na tayo. Hindi po, gawa po, ang Diyos po ang nagsabi. Na ang sabi doon, may ulitin lang natin yung ating teksto, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmate for him. So ang Diyos ang nakakita ng pangangailangan ni Adan. Hindi ho sinabi ni Adan na gusto ko magkaroon ng partner. Diyos na po ang nagdala kay kay Adan ng kanyang magiging partner, helpmate. God will provide. Yun ang pinaka-importante doon mga kapatid. Here, tingnan po natin, the origin and definition. God established it in Genesis 2:18 and 21 to 24. Ang sabi doon, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmate for him. Sa Tagalog, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, siya'y ilalalang po ng isang katulong niya, katuwang niya. So, sino po yung nilikha ng Diyos na maging katuwang ni Adan? Si Eva. Yon, si Eva po. Paano po ang process ng pagkalalang kay Eva? Yon, at sabi doon sa verse 21, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. At tinulugan ng Panginoong Diyos na hindi kawasang hambing ang lalaki at siya'y natulog at kinuha isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilong ang laman sa dakong yaon. Verse 22, and the rib which the Lord God had taken from man, make he a woman, and brought her unto the man. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. Sinong nagdala, mga kapatid, sa lalaki? Ang Diyos po. Perfect po yun. Pag Diyos ang nagdala. Hindi si pastor ang magdadala. Hindi si brother. Hindi si sister. Hindi ikaw. Ang Diyos ang magdadala sa iyo, Sister Perla. Pag nandiyan, on the way na. Kaya pag Diyos ang nagdala, sigurado, perfect po yun mga kapatid. Kasi ang Diyos ang nagdala eh. Pag ako ang magdala, baka kung sino-sino na lang, no? At kung ikaw rin maghanap, baka kung sino-sino na lang. Pero kapag ang Diyos ang nagdala, perfect po yun mga kapatid. Bakit to? Galing mo sa Diyos yan eh. Hindi naman magbibigay ang Diyos na ikakasama mo. Hindi naman magbibigay ang Diyos na ikaw wawasak mo. Kasi galing po sa Kanya. Sabi po dito, sa verse na ito, tinan po natin. Sabi doon sa 23, and Adam said, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Bakit tinawag na babae? Galing sa lalaki. Yun. Kaya yung mga may asawa, kapain nyo yung ano ng asawa nyo, kung kulang. Kung kulang po, kayo yun. Pero pag hindi kulang, baka hindi kayo. Yun. Baka iba na. Talaga nakatakda. Sabi po dito, at sinabi ng lalaki, ito may buto ng aking buto at laman ng aking laman, siya'y tatawagin babae, sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. 24, therefore, ito, maraming aral natin matutunan dito mga kapatid. Therefore, shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Kapag nag-asawa, ano ang gagawin? Iiwan ang magulang. Yun. Nasa mga kamay ng mga single. Yun, mga single lang. Kung wala nang tumaas, ayaw umamit. So, kapag gusto nyo mag-asawa, at nag-decide talaga kayo na ipinag-pray nyo sa Panginoon, talagang nag-pray kayo, marubrog, nag-prayer and fasting, hindi kumain kayo na isang buwan, grabe yung fasting yun, no? Para lang dumating kung talaga nakatagda, manalangin ng isang buwan, at mag-fasting ng isang buwan. Abay, kung sasagutin ka ng Panginoon, mga kapatid, ready na ba kayo na humarap sa tinatawag na marriage life? Pag ready na kayo, ibibigay talaga ng Lord yun. Kasi hindi naman porque sinabing gusto nyo, eh talagang yun. Saan po dapat maging preparado ang gustong mag-asawa? Ang mga kapatid.
Sa isang aspecto lang, Pastor, mature na po ako. 80 na po ako, Lord. Pastor, gusto ko na mag-asawa. 80 years old na ako. Hindi po nadadaan sa edad yan. Isang bahagi lang po yung physical maturity, pero tatlong bagay ang tatandaan natin pag humarap tayo sa tinatawag na marriage life. At ito ang pinag-1 talaga, pinaka-greatest na katangian na dapat natin makita sa babae man at sa lalaki. Dapat mayroon din siya tinatawag na spiritual maturity. Yun. Ibig sabihin, maka-Diyos siya. Ang hirap maging asawa pag hindi maka-Diyos. Baka gawin ka lang yung pansit ba? Pag nalasing yan, gagawin kang pulutan. So, di ba? Maganda ho, makita natin, babae o lalaki, maka-Diyos. Dahil nakakasiguro ka na hindi ka iiwan yan. Pag totoong maka-Diyos, ha? Kasi marami nagpupunwa rin maka-Diyos. Ang tandaan po natin, sa panahon natin, Panginoon, sabi niya, hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kanilang langit, kundi niya ang gumaganap. So, gumaganap mo. Hindi lang sabihin, alam mo, maka-Diyos ako. Eh, hindi mo nang ginaganap yung kalooban ng Panginoon. So, yung maka-Diyos, gumaganap at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So, number 1 yun, spiritual maturity. Kaya yung mga nanliligaw sa inyo, yung mga nililigawan nyo, siguraduhin nyo na maka-Diyos. Kasi magiging kasama nyo habang buhay yan. Hindi lang ipang isang araw, hindi lang pang isang linggo, pang habang buhay. So, dapat ang pipiliin nyo, maka-Diyos ko talaga. Nung ako'y binata, talaga pinag-pray ko, Lord, nawa, mabigyan mo ako ng asawang maka-Diyos. So, wala akong nililigawan pa nun. Nung ako'y Kristiyano. So, ginawa ko, nag-pray lang ako. Nandun lang pala, kasama ko sa simbahan. Pero hindi pa naman ako nakakaramdam nun. Ang unti-unti, nakakilala kami, hanggang maramdaman ko, siya na pala. Ganun mo. Hindi naman kaagad, nagsita tayo tayo na agad. Hindi po. Long process na tinatawag kong magkakakilanlan. At sabihin ko, alam mo, nagkita tayo ngayon, gusto na kitang pakasalan. Walang ganun mga kapatid. Maya makita mo yung witness ko. Nako, ganun ka pala. Kaya hiwalayan na agad tayo. Kaya marami nagkakamali ng asawa. Hindi agad na-build yung tinatawag na pagkakakilanlan, yung witness ng lalaki, witness ng babae. Tandaan po natin, lahat ng tao may kahinaan. Dapat mong tanggapin yung kahinaan ng lalaki, dapat mong tanggapin yung kahinaan ng babae. Dahil yan parte ng buhay natin dito sa mundo. Wala akong perfectong tao. Kapag naghanap ka ng perfecto, wala dito sa mundo. Sa langit po yun, sa eternal na langit. Kaya dito, kung ano mga kahinaan ng isa, ikaw ang nagpupuno nun. Yun, hindi ikaw, wala kang kapunuan, kaya kayo binigay yung babae at lalaki para punuan yung kakulangan ng bawat isa sa atin. Totoo na mga kapatid, yung nagagawa ng babae, hindi ho magagawa ng lalaki. Marunong ang mag-carpenter ng lalaki, di ba? Pero hindi tayo marunong mag-anak, di ba? Mga lalaki. Pero marunong silang maglinis. Marunong din tayo, pero iba ho yung trabaho ng babae. Kaya pakamahalin natin yung babae mga kapatid. So, Matthew 19 verse 6, sabi doon, wherefore, they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. Kaya nga, hindi na sila dalawa. Kapag ibinasal na kayo, mga kapatid, hindi na kayo dalawa. Ano sabi ng Panginoon? Kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. No? Pero sa survey, mga kapatid, di ba? Dami yung naghiwalay. Kasi baka hindi nga talaga naunawaan yung salitang pag-aasawa. O baka nabigla lang. O baka lang itinulak. Ano po, kayo na lang. Yun. Siguro kayo na talaga. Yun. Hindi ko ganon. Hindi tulakan ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay pinag-pray at talagang ang pinag-iisipan ng matagal dahil ang pag-aasawa ay pagharap sa responsibilidad. Ang pag-aasawa ay kailangang mayroong commitment ka, number 1 sa Diyos, commitment sa asawa mo, commitment sa magiging anak mo. Whole package po yun, mga kapatid. Hindi nung nagkita lang tayo na mo, gusto kitang pakasalan sa lahat ng simbahan, huwag lang sa Quiapo, dahil nakasal na ako doon. Ay grabe, ano? Sa lahat ng simbahan, huwag lang sa Quiapo. Yung pala, kasal na. So, kailangan matibay yung ating determinasyon na haharap tayo sa obligasyon. Dahil ang pag-aasawa po ay isang obligasyon, isang sakripisyo.
na katulad ng sabi ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsakripisyo alang-alang sa kanyang iglesia. So ganun din ho tayo. Bilang tayo mga anak ng Diyos, nagsasakripisyo tayo dahil ang Panginoon ay nagsakripisyo na. So marriage, ito yung teaching. Marriage instituted by God in Eden. Dito nagsimula yung unang kasalan sa Garden of Eden. Kaya gusto nyo magpakasal, gusto nyo gayahin Garden of Eden? Yun, pumunta kayo sa Iraq. Kaya wala na yung Eden doon. Wala na yung Garden of Eden. Mayroon dyan, garden. Malit na lang na garden. Yung pwede kayo magpakasal sa mga may garden. Yun, sa bundok, maraming garden doon. Makakahoy. Yung pwede nyo, magkasal kayo sa garden. Kaya, saan man. Resort. Yung importante naman, ang importante, hindi yung lugar, hindi yung seremonya. Kayong dalawa ang importante kung paano kayo magsama sa hirap at sa ginhawa. Ang ganda nga ng kasalan nyo, gumastos kayo, kalahating milyon. Galaw, in-invite mo pa lahat ang konsyehal, lahat ang kapitan, lahat ang congressman, lahat ang senador, at ang main sponsor mo ba ay si BBM. Kahit paanong larang yan ng kasalan, kapag kayong dalawa ay hindi matibay sa Panginoon, lalabas at lalabas, baka hindi tatagal ang pagsasama nyo. Bakit? Yung pundasyon ng pagsasama ay ang Diyos, mga kapatid. Amen. Hindi yung emosyon mo. Kasi yung emosyon natin, bandaraya yan. Kapag nakita mo na yung asawa mo'y dating maputi, ay dahil sa kakukuspos ng kaldero, ay naging maitim na, mamahalin mo pa ba yung asawa mo? Yung dating asawa mong lalaki, ang laki ng muscle, dahil nag-gym, ngayon ay nawala na yung muscle, mamahalin mo ba siya? Yun. Ano man ang maging resulta pagkatapos ng kasalan, magkasakit man, maghirap man kayo, dapat sama-sama kayo na magsama sa hanggang kamatayan. Yun ang sinasabi ng Panginoon, na magsasama kayo sa hirap at sa ginhawa. Amen. Yung sabi ng lalaki, hindi, sa ginhawa lang, bahalag sa buhay mo. Naghihirap na tayo, kaya maghanap ako ng ibang kapiling. Hindi ko pwede, mga kapatid. Ang pag-aasawa ay talagang tinding commitment po yan. So marriage, instituted by God in Eden, before law, before church, it is divine at human. Kita mo, no? Wala pa yung batas, wala pa yung church, inordain na ng Panginoon yung pag-aasawa. For the purpose ng pag-glorify ang Diyos. Paano mag-glorify? Tama ang pag-aasawa. Hindi maling pag-aasawa. Kasi pag maling pag-aasawa, ikaw lang ang matutuwa, pero ang Diyos ay hindi matutuwa. Pag tamang pag-aasawa, ibig sabihin, Kristiyano ka, Kristiyano rin ang magiging asawa mo. Pag hindi Kristiyano, matutuwa ka, pero ang Diyos ay hindi natutuwa. Mas maganda, natutuwa ang Diyos, natutuwa ka, happy life. Diba? Happy life yun. Pero kapag ang Diyos natuwa, baka hindi happy life. Baka ano? Anong kabaligtaran ng happy? Sorrow life. Yun. Miserable life. Ano pang mga full of consequence life. Yun, talagang hindi. Sinuway mo ang Panginoon. So, it is divine at human institution. Definition ng marriage. Ito. Ano po yung definition ng marriage? One man plus one woman equals lifelong union. Yun pala. Babae, lalaki, ikinasal. Ito ay kahulugan ay pagsasama ng matagal. Hindi panandalian. Until death. Yun, hanggang kamatayan. Kaya makita mo yung mga 80 anyos, naka-holding hands pa. Yun, kaya ba nyo, kapatid? Na 80 years old na kayo, nakasal, naglalakad pa kayo, naka-holding hands pa. Maraming naglalakad ngayon kahit mga bagong kasal, huwag mo kong hawakan, tatlo na kayo natin. Pero po yun, no? Parang nagkasawa na sa isa't isa, hindi mo dapat ganun. Ang pag-aasawa po ay lalong dapat tumatamis hanggang tumatagal. Hindi nung habang tumatagal, nagiging mapait. Yun. Nakakita na ba kayo nakatingin ba kayo ng mapait na pagkain, mga kapatid? Punta po yung sa India, sa Thailand, maraming mapapait doon. Pero sa Pilipinas, hindi pagkain ang mapait. Ano po ang mapait sa Pilipinas? Pagsasama.
Sa inyo na po galing yan. Tumatid ka, no? Hindi pagkain ang mapait. Pagsasama. Realidad ho yan, mga kapatid. So, pero ang Kristiyano dapat, naunawa natin na ang pagsasama ay hindi po palaging sweet. Hindi palaging masaya. May struggle po yan. Kaya nga sinabi doon na naghihirap kayo, pagsasama kayo sa hirap at sa ginawa. Kasi may hirap po talaga. Hindi po pwede puro saya ang pag-asawa. Kaya nga, yung mga walang asawa, mag-pray kayo ng maraming beses na panalangin. Lord, kaya ko na ba? Kaya ko na bang harapin yung pag-aasawa? Kaya ko na bang pagising ko sa umaga, ipagluto ko yung aking partner? At yung lalaki naman, Lord, kaya ko na ba na maging provider ng pamilya ko? Yun ang mga question, mga kapatid, na kailangang harapin ang lahat ang gusto mag-asawa. Lord, kaya ko na ba na buhayin ang aking makakasalan? Kung ang sweldo ko kulang pa sa akin, magdadagdag pa ako ng isa, ay kulang pa nga sa'yo? E di, kung ang sweldo mo ay 10,000, kulang pa sa'yo. E di, pa nag-asawa ka, magkano? 5,000 lang kayo, sweetheart. Ngayon ay magdildil muna tayo sa asin. Kasi kulang ang budget natin. Kaya preparation, physical maturity, spiritual maturity, pangalawa, physical maturity, at yung pangatlo, financial maturity. Yon. Kaya kung gusto mong magpakasal, lalo na sa mga kalalakihan, taas ang kamay ng lahat ng lalaki. Lalaki, mga kapatid, taas ang kamay. Yon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano tayo tunay tayong mga lalaki, ha? Tunay ho ba kayong lalaki, right? Tunay na tunay. So lahat tunay na lalaki, tayo po ang inordain ng Lord na provider ng ating pamilya. Yon. Kaya gusto mong magpakasal, huwag mong gagayahin yung iba na magpakasal, pero financially, bankrupt, financially, walang kakayanang buhayin yung asawa niya. Tandaan po natin, pag nanligaw tayo at sumagot yan, ibig sabihin, ready ka nang magpakasal sa kanya. Ang tanong, kaya mo bang buhayin yung pakakasalan mo? At kukunin mo sa magulang yan, di ba? Yung mga magulang yan, alagang-alaga yan. Prinsesa yan sa bahay. Kapag umuwi yung tatay, may pasalubong. Tapos yung ng asawa, ni hindi man lang mapasalubungan ng asawa. Tandaan po natin, may magulang yung mga anak, mga babae na papakasalan natin. Pag kinuha natin sa kalamputir yan, ang nalulungkot ay ang magulang kapag nakita nila ang anak nilang babae napapabayaan ng asawa. Diba, Brad? Pag may niligawan ka na, dapat ano talaga? Ibibi mo. Hindi naman masamang ibibi ang mga asawa. Dahil yan ay bibi talaga nung nasa magulang. Ipasyal mo sa Japan, Korea, ano ba nga dapat, kapag mayroong pagkakataon tayo, mga lalaki, huwag na natin isama muna ang mga anak natin. I-date natin ang ating mga asawa na kayo lang dalawa. Yun, ibalik natin yung tamis nung nagsisimula kayo. Bakit nung nagsimula talagang may halos di ka makatulog, halos lahat ng message binubuksan mo. Pero nung kasawa na, 3 araw na, hindi pa nag-message. So ano? What? Anong klase yan? So kailangan mga kapatid, ibalik natin para hindi dumantong sa hindi magandang relasyon. Ano pa mga kapatid? Ano yung marriage, yung tinatawag natin purpose. Ano yung purpose? Companionship. Yun. God designed fixed from start. Purpose, companionship, mutual help, procreation, priority, picture with Christ in charge. Doctrine, marriage is holy, ordinance, we respect as we respect God. So kailangan ang mga asawa nagre-respetuhan mga kapatid. Irespeto ng lalaki ang babae. Irespeto ng babae ang lalaki. Nagre-respetuhan. Nature, tinan po natin, Malakay 3:14 and 15. Yung tinatawag na nature, covenant, not contract. Yun.
Ano ang nakalagay ho sa papel, mga kapatid? Covenant o contract? Ang pag-aasawa hindi kontrata. Covenant po ito, kasunduan. Kaya yung papel na binigay ng munisipyo, nakalagay, marriage, contract. Ibig sabihin, kontrata lang ho talaga. Mag 5 years, 10 years, okay na. Pero sa Garden of Eden, wala akong papel. Covenant po kasi ang pag-aasawa. Kaya lang naman nagkakaroon ng marriage contract for legal purposes. Pero kung tutusin, wala naman talagang legal na ginawa ang Panginoon eh. Sino pong nagpausan ng mga legal-legal na yan? Kaya napakahirap, di ba? May mga legal purposes. Punta ka ng munisipyo, ganun doon. Dapat ang simbahan na lang magbigay ng blessing talaga eh. Yun talaga naman ang biblical eh. Na i-declare talaga ng pastor. O kayo, pag-asawa na. Umayo kayo at magpakarami. Kasi sila naman magsasama eh. Di ba? Eh, nauso lang yan. Pinauso ng mga ibang grupo for benefits only. For money. Dahil malaking pagkakitaan po yung kasalan eh. Anong gusto nyo ihong special, ordinary? Eh, pastor, wala kaming pera. Ordinary na, busing, dito ka sa tabi-tabi. Tabi-tabi ka lang muna. Pero pag special, dito ka sa gitna. Yun. Ang gastos mo dyan ay 10,000. O hindi talagang maganda ang formation. Pinagkakitaan po ang kasalan. Kaya sa atin, libre ang kasal. Sinong mauna? Libre. Yun. Magpalista na po kayo. Sinong unang magpalista? Libre ho. Ang preaching, libre ang lahat. At magdadala pa po ako ng ang isang bilaong biko. Yun. Para sa ikinasal. O sige, paunahan na lang. Pastor, ako na po mauna. Ito, nung ikinasal kami ang patid, ano po yun? Dahil ang naging asawa ko, Kristiyano, naging katuwang namin ang buong church. No, naging katuwang namin. At yung handa, halos lang ang kapatiran. Nagbahagi ng handa. No? Ibig sabihin, pag tama ang desisyon mo sa asawa mo, matutuwa ang Diyos, matutuwa ang simbahan, matutuwa ang pastor, magiging katuwang mo saan mo man gustong magpakasal. Pastor, gusto kong magpakasal sa Zambales. May resort po ang kaibigan ko. Punta tayo, sister. Yun. Kahit tayo ng eroplano, pagdating sa tapat, talon lahat tayo doon. Kasi, kung support mo talaga ang simbahan, kasi nga, tama yung desisyon mo. Yun. Na magpakasal. Kasi ang kasal ay yan bahagi ng covenant ng Panginoon. Ngayon punta tayo, sabi ng Malakay 2:14, yet you say, wherefore, because the Lord had been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously, yet is she thy companion and the wife of thy covenant. Ganun ba inyong sinasabi? Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay naging saksi sa iyo at sa asawa ng iyong kabataan. Ganun mo yun, no? Ang saksi sa kasalan ay ang Diyos, mga kapatid. Di ba? Ang Diyos mismo ang saksi sa kasalan. Hindi lang tao. At ang sabi po doon, na ginawa mo ng paglilino, bagamat siya'y iyong kasama at siyang asawa ng iyong tipan. Verse 15, and did not make you one, it had been the residue of the Spirit, and wherefore one, that he might seek a godly seed. Therefore, take heed to your spirit, and let none deal treachery against the wife of his youth. At di ba siya'y gumawa ng mga baganman, siya'y may labis na espiritu, at bakit isa kanyang hinahanap ang lahing maka-Diyos? Kaya ingatan ninyo ang inyong kalooban, huwag nang mangalilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Ayon. Pag nag-asawa po kayong mga kapatid, 100% ibigay nyo ng buong buo. Siyempre, number 1 sa Diyos yun. Pero, lalaki at babae, dapat nandun yung kanyang oras sa asawa. Yun. Huwag sa iba. Sa asawa lang po talaga. Huwag kang titingin sa iba. Di ba? Ang Diyos din, jealous God eh. Pag nagkaroon ka ng iba, ang Diyos ay siloso. Ganun din tayo mga kapatid.
Kapag nagpakasal ka na, kalimutan mo na ang pagiging binata at pagiging dalaga mo. Ibigay mo na sa asawa mo ang oras mo. Lahat yun. Kakalimutan mo na ang pagiging dalaga. Kasi may mga ikinasal, nako, pagkakasal, dalaga pa rin at binata. O, kanya tayo ha. Pagtagpo na lang tayo mamayang gabi. Nako, hindi ho ganon, mga kapatid. Mamaya pag-aralan pa natin. Sabi doon, Romans 7:2-3, for the woman which had an husband is bound by the law. For the husband so long as he liveth, but if the husband be dead, she is lost from the law of her husband. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Datapat kung ang asawa ay namamatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. So then, if while her husband liveth, she is be married to another man, she shall be called the adulteress. But if her husband be dead, she is free from the law, so that she is no adulteress, thou she be married to another man. Yun. Medyo mahigpit yung kautusan, no? Na kapag buhay pa yung asawa mo, hindi ka pwede mag-asawa. Yun. Nagkakasala ka ng adultery. Yung asawa mo, hindi naman nag-commit ang adultery. Kasi may exemption po doon, mga kapatid. Halimbawa, yung mamaya, matalakay natin yon. Na kapag yung asawa mo ay nag-commit ng adultery, pwede ka na rin mag-asawa. Kasi yun po yung sabi ng Panginoon. Ang sinasabi dito, yung asawa mo, wala namang nag-commit ng adultery. Walang ginawa. Basta nag-usapan, tama, hiwalay tayo. Hindi na tayo magkasundo eh. Diba? Pero wala namang ginawang adultery. So, hindi pwede mag-asawa. Pero sabi ng Panginoon, except nang mag-commit ng adultery, pwede na kayong mag-asawa. So pag nag-fornicate yung asawa mo, pwede na kayong mag-asawa. Gusto mo, surprise the Lord! So except nga, sabi ng Panginoon except commit ng adultery and fornication. Kapag nahuli mo yung asawa mo na nag-commit ng fornication, laya ka na doon. Laya ka na. So, teaching, contract, conditional, breakable, covenant, sacred, cut before God, lifelong, unbreakable, except by death or God's allowance. So, may tinatawag pong God's allowance. You vow to each other and to God, He is witness and keeper of the bond. Tell death as part. Kaya dapat paunawaan ng lalaki at babae sa ang pag-aasawa ay tell death as part. God's law, marriage ends only at death, not by choice or trouble. Hindi nyo sabihin, ako, magulo na ang buhay ng pag-asawa natin. Kaya kanya-kanya tayo, balikan sa nanay mo! Babalik na rin ako sa nanay ko! Kanya-kanya tayong balikan! Hindi yung ganun ng kapatid. Hinarap mo ang pag-asawa, dapat naintindihan mo na hindi lahat ang panahon ay masaya ang pag-asawa. Dapat naintindihan natin na may panahon talagang nagtatalo kayo. Dahil na lumaki naman kayo na hindi magkasama eh. Nagkaroon lang kayo ng damdamin. Naku, ganda ni sister. Sabi naman ng sister, naku, buwapo ni brother. Nung nagkakaroon ako, kung alam ko lang na gano'n ang ugali mo, hindi na ako tumingin sa kagwapuhan mo. Gano'n din naman ako eh. Akala ko, ang ganda ng ugali mo, yung pala maganda ka lang sa labas. Yun, nagsumbatan ako, di ba? Tawa ng tawa si Brad, Brad, ayusin mo. Okay lang, wala namang problema kung may nililigawan. Pero dapat, yung maniligawan, unang titindan yung ugali. Yun. Okay lang kung maganda, gwapo, package yun. Pero, awag doon, nakapokus. Kasi lifelong eh. Sabi doon, panghabang panahon ang pagsasama. Sabi doon, doctrine, tell death as part, God's law, marriage ends only at death, not by choice. Sabi doon, doctrine, divorce is not an option. Commitment is permanent. Biblical rules, complementary, equal worth, Ephesians 5:22. Sabi doon, ito, equal po ito, no? Wala itong bias, mga kapatid. Sabi doon, Ephesians 5:22-33. Wives, diba? Pag nagkasal ako sa sa Batak, talagang nagkasal. Wives, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. Mga babae, ito yung obligasyon ng mga babae. Pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon.
Verse 23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. 24, therefore, as the church, ano sabi ni Paul? Unto Christ, so let the wife be to their own husband and everything. So, medyo marang nakakaano sa babae ito, na magpasakop sa lahat ng bagay. Dato't kung anong ang iglesia nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Para walang away, mga kapatid. Tingin po kayo dito. Para walang away. Kapag nagsasalita ang lalaki, bayaan mo siyang magsalita. Armalite na nga po siya. Gagantihan mo pa ng basuka. Ano kaya ang labas nun? Armalite, sabi mo na, buwang! Sigurado, sabog talaga yon. Yon. Sabi nga, ang masama, kung masama na yung sinabi, gantihan mo ng mabuti. Yon. At ang pinakadabis nun, tumahimik na lang. Wala kang sasabihin. Ipag-pray mo ng Lord, pinag-pray ko ang aking asawa, kaya na po ang bahala sa kanya. Diba? Yung pinakamaganda eh. Kasi naman salubungin mo ang galit ka. Ngayon din, unin mo yung marriage contract natin. Nakalagay doon, marriage contract. Kaya tinatapos ko na ang kontrata natin. Alam mo yun, no? Kasi contract mong nakalagay eh, marriage contract eh. Wala naman nakalagay ito na marriage covenant eh. Contract talaga eh. O, hindi siya kayo magdidesisyon ngayon, na kontrata pala ito eh. O sige, mula ngayon, tinatapos ko na ang kontrata. Parang bahay, no? Pag sa bahay lang kontrata, pag naman nag-ano, Sister Perla, yung nangungupahan. Pwedeng 1 year contract, 2 years contract, 3 years contract. Parang ganun po ang pag-aasawa eh. Na hindi dapat ganun. Ang pag-aasawa, lifelong. Yun, sabi ng banal na kasulatan. Habang buhay, habang may hinga kayo, pagtitiisan kayo ng ugali. Sabi doon, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Sa 27, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Upang ang iblis ay mahirap sa kanyang sarili, na maluwalhati na walang dumis o kulubot na anong gayong bagay, kung ito'y narapat maging banal, na walang kamintasan. Sabi doon, so ought men, ito sa mga lalaki, mga kapatid, kanina, sa mga babae naman, so ought men to love their wife as their own bodies. He that loveth his wife, loveth himself. Yun. Mga lalaki, pakamahal natin ang ating mga asawang babae. Kapag minamahal natin ang asawang babae, binamahal natin yung ating sarili. Kapag hindi natin minahal yung asawang babae, para naman rin binaliwala mo ang sarili mo. So sabi doon, men to love their wife as their own bodies. He that loveth his wife, loveth himself. Doon. 29, for no man ever yet hated his own flesh, but nourished, yun, maganda mga kapatid, nourished, cherished, and even the Lord the church. Sapagkat walang sino man na napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan. So dapat hindi napupuot ang mga lalaki sa asawang babae. Ano pa? Kundi ikinakandili at minamahal. Gaya naman ni Kristo sa iglesia. Ito yung trabaho natin, mga lalaki. Anong gagawin natin sa mga asawa natin? Kinakandili at minamahal. Tayo po dapat ang mataas, ang antas ng pagmamahal. Kasi tayo po ang binagyan ng full authority, mga lalaki. Ano po yung 30? For we are members of His body, of His flesh, and of His bones. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. 31. For this cause, ito, inulit na naman ng Panginoon. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife. Ang sinasabihan nito, lalaki. Iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang. At ano gagawin ng lalaki? And shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman.
This is a great mystery, sabi ni Paul. But I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Gayon may, umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling asawa. Yon. Ang iibigin lang ng kapatid ay sariling asawa. Huwag kayong iibig ng hindi niyong asawa dahil bawal mo yun mga kapatid. Ang tawag po doon ay fornication o adultery. Ang sabi doon, but she reverence her husband. Dahil may umiibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanyang sariling asawa. Gaya ng sa kanyang sarili, ang babae gumalang sa kanyang asawa. Ito, maganda ito, Colossians 3:18-19. Wives, o mga babae na ulit. Palitan lang eh. Submit yourself unto your own husband as it is fit in the Lord. Yung pagrespetuhan po talaga ito, kapatid. Wala akong away pag mayroong respeto ang bawat isa po. Wala akong sasabihin, maghiwalay na tayo dahil hindi na tayo magkasundo. Kasi nga, nag-uusap. Communication is the best way para mag-reconciliation. Pag wala kayong komunikasyon at puro kayo sumbata na lang, ang end talaga yan, hiwalayan. Bakit to? Di kayo nag-usap eh. Yun. Ang pinapairal nyo ay yung nararamdaman na at natatakot kang sabihin kay Mrs. at kay Mr. ang nararamdaman mo. At ang nangyari, lumaki ng lumaki, umusbong ng umusbong, ang resulta yan wala. Yun. Kaya diba yung asawa, ano yung sabi ng pag kinasal ay mag-declare kayo na asawa. After 6 months, nawala yung end. Anong nangyari? Yung asawa, anong nangyari? Naging sawa na. After 6 months, naalis yung S. Nagsasama. Anong dahilan? Sa awa na lang sa sila. After 6 months, nagsawa na. Anong nangyari? Wala. Wala. Yun ang realidad doon yan mga kapatid. Hindi naiintindihan yung obligation ng bawat isa. Kaya nangyayari yung hindi naman talaga dapat mawa yan eh. Dapat talaga asawa talaga eh. Ano nangyari? Na pastor. Anong nangyari? Kasi ganito, yun. Yun talaga magiging resulta. So, anong sabi doon? Husband, love your wives and will not be there. Ito mga lalaki. Ang daming utos sa lalaki. Bakit ito? Mga lalaki, ibigin niyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait. Yun, number 1 pa lang, gumagawa ng kapaitan sa relasyon ay ang lalaki. Yun. Lalaki, tingin dito, lalaki. Tingin po kayo. Huwag kayong maging mapait sa asawa niyong babae. Tayo ang sinasabihan dito. Tayo pa lang may kagagawan, kaya minsan nagugulo ang relasyon dahil sa kapaitan na ipinapakita natin sa ating mga asawa. Di ba na, hindi ta? Nakaranas din ang kapaitan sinabi. So, ganun doon talaga. Minsan, ang palaya, mapait lang yan, pero masustansya. Pero itong nangyayari sa buhay natin, mapait na. Wala pang sustansya, wala nang vitamina. Nakaka-stress sa buhay. Yun. Ano ba? 1 Peter, tinan po natin. Ito, maganda po natin. 1 Peter chapter 3, verse 1 and 7. Likewise, you wives. Ayun, balik na naman sa wife. Kanina, may naman. Be and subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also be without the word, be won by the conversation of the wife. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanya-kanyang asawa, while they behold your chaste conversation, coupled with fear. Yun. Hindi pala madadala yan sa sagutan. Kapag ang asawa mo inagbomara, ano? Ano rin? Talagang ang asawa mo ay para si Bonifacio. Ikaw naman ay para sino ba mga mababaeng bayanin natin na matatamang? Masino at sino? Melchora Aquino. Bakit? Ikaw ba sa Diyos mo na masayaw? Ako si, Tanong tayo kayong nag-itakan. O sige, tawag ko ay Lita. Sa'yo ay Ana. Gabi na sila. Hindi po ganun mabalit. Sabi mo doon, maganda sa babae ay tumahimik na lang. Kasi pag nagsalubungan po kayo ng galit, ang isang apoy
pag iniwalay mo sa maraming baga na mamatay. Pero yung isang baga, babalik sa maraming baga, nag-aapoy, maglalagagap pa rin yan. Kaya maganda ho, kapag mayroong sagutan, mayroong nagsasalita ang isa, sabi mo, alis muna ako. Papalimig, buntang muna ako dun sa, ano ba yung malamig dito? Yung Murjan? Punta muna ako sa Vistamor. Ano gagawin mo doon? Papalimig ako dahil ang init dito. Ang init dito sa bahay. Kahit tag-ulan, kapag nagtatalo kayo, parang napakainit, di ba? So magpalamig-lamig muna kayo pagdating doon. Yung malamig na yun. Ibili mo ng ice cream, 1 galon. Sigurado, init lang ng katawan. So, minsan, sabi doon, but let be the hidden man at the heart, and the twitch and uncorruptible, even the ornament, a meek and quiet spirit, which is the sight of God in great price. Yun. For after this manner, in the old time, the holy woman, holy woman, tinutukoy dito, mga banal na babae. Also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husband. Yung mga banal na babae, talagang iginagalang nila yung asawa nila. Nagpapasakop sila. Yun tinatawag na mga makadiyos na babae sa Biblia. Gaya ni Sarah, no? Tinan mo, sabi doon, gaya ni Sarah, na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. Kaya mo, si Abraham tinawag na Panginoon ni Sarah. Ibig sabihin, nandun yung paggalang niya sa asawa niya. Ay, ako, Pastor, ikagalang ko ba yun? Tampalasan? Parang si Herodes, si Judas. Yun. Paano ko ikagalang yung Pastor? Si Chistas. Sino ba yung kasama ni Judas? Si Barabas. Nagtanong, o kaya, diretso mo na. Mukha siyang Satanas. Lahat na ng kasama, sinabi mo na sa asawa mo. So, huwag mo mga kapatid. Asawa mo po yun. Nadadala ng puminsan tayo ng ating emosyon. Yun. Verse 7, likewise. Balik na naman tayo sa lalaki. Hindi to, mga lalaki ulit. You husband, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife. Ayun, i-honor. Diba sa school? First honor. Second honor. Ano po yung honor? May ibinibigay. O mga lalaki, pag umuwi ba kayo, may ibinibigay sa asawa? Pastor, nagdala pa ko ng bulaklak. Pero 3 taon na po natuyo. Kinuha ko po sa sementeryo. Kala mo yun? Dinala mo bulaklak galing pa sa sementeryo. Ano yung asawa mo patay? Maganda ko kapag nagdadala tayo ng something sa ating mga asawa, yung talagang worthy. Yung worthy talaga na masasalamat. Mahal natin, kapag nagmamahal ka, kaya mong magbigay. Hindi ka manghihinaya na magbigay sa mahal mo. Mahal mo eh. Pero yung minsan may nagbibigay, walang pagmamahal, walang kaganaganon. Ito na nga, pinili nga kita eh. Kasi nagpaparinig ka eh. Ganun di pa nagparinig, di pa bibilhan eh. Maganda, kahit di nagparinig ang asawa mo, dahil, halimbawa, ano bang mga pasyon na pwede natin regaluhan ng ating mga asawang babae, mga lalaki. Yun kanyang kaarawan, di ba? Bigyan mo ng kung bigyan mo man lang ng terno. O sweetheart, binili kita ng mula ulo hanggang paa na terno. Pag dating sa church, pag sombrero ka, mag-helmet ka, full harbor of God, kaya na. Bili mo naman ng bagong sapatos. Kasi yung sapatos sa kasama mong babae, pag nag-church minsan natatalipok, nawala na yung high heel eh. So, minsan, yung tinatawag na honor, kapag ginawa natin sa asawa natin, malaking bagay po yun mga kapatid. Na kahit paano, nagbibigay po tayo sa asawa natin ng anumang ikanasisiyan niya. Ako, pag dumating ako nung galing akong sa office, bumili ako ng about 300 pesos ng prutas. Kasi yung paborito ng misis prutas eh. Kahit wala na, basta may prutas, may bibili ako. Kasi malaki yung komisyon ko eh. Kaya hindi ako nangumisyon. Hindi ako nangonsumisyon. Nakuha ko rin komisyon, kaya nakabili ako ng almost 380 atang prutas. Pagdating ko, kahit kami. Ganun lang. Kasi yung paborito niya, alam bilhin ko yung niya paborito. Alam bilhin ko yung paborito ko. Anong masasabi? Bumili ka pa. Kailangan, pag nagbigay ka, yung paborito niya, yung gusto niya. Mas masaya kami. Saan kami kumain ng prutas? Ano yung prutas? Yung
pakwan, ano ba yun? Mangga. Yun, para at least maglaway kayo. Bili kayo mamaya. Yun, mga lalaki, bili nyo ng prutas. Para bumata-bata naman yung mga asawa. Yun, ano pa? Teaching. Yun, ito po. In one word, both made in God's image, both heirs of grace. Wife duty, submit. Husband duty, love. Self-sacrificing tender. Ang pinakamalaking sakripisyo pagdating sa relasyon ay ang lalaki, mga kapatid. Hindi dapat ilalagay yung sakripisyo sa babae. Ay, minsan, ang laki na nga ang sakripisyo ng babae, di ba? Sa pagbubuntis pa lang, mga lalaki. Kala mo, binuntis mo. Tapos, pag gumagawa pa, gusto mo, ikaw nakaupo pa. Yung asawa mo ang buntis, ang paglalabing mo, paglilinisin, pagluluto, tapos ikaw, ay minsan, anong ginagawa mo? Panudulog ka lang ng TV. Manood ako ng Netflix sa honey, itimpla mo ako ng punta. Anong punta? Okay lang kung punta talaga. Eh, gano'n, itimpla mo ako ng punta, saka iluto mo ako ng pulo. Ano? Pulutan. Tapos asawa mo, busy. Ay ikot sa bahay. Tayo kaya sinabi doon, magkatuwang, magkaramay. Magdadamayan tayo sa hirap at sa ginawa. Hindi yung iasa natin sa ating mga asawa. Picture, turn, husband, Christ, wife, church, Christ. Leads in love, church, submit, and trust. Marriage shows gospel. Ito, marriage rule. May batas ang pag-aasawa. Dito na po tayo papasok. Pastor, ano ba yung marriage rule ba yun? Bakit hindi ako papasa? Papasa mo kayo, sigurado yan. Marriage rule, marry in the Lord. Yun. Paano kayo marry in the Lord? Sabi doon sa 2 Corinthians 6:14-15, "Do you not unequally yoke together with unbelievers? For what fellowship had righteousness with unrighteousness? And what communion had light with darkness? Huwag kayong makipamatok ng kabilang sa di nagsisampalataya." Ito yung rules ng Panginoon. Sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran sa kalikuan? Kung anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Verse 15, "And what concord had Christ with Belial? Or what part had he had believed with an infidel?" At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? Kaya ito yung challenge, mga kapatid. Yung ating mga anak, yung ating mga young people, dapat ay maturuan natin na dapat ang maging kausap nila, palaging kasama, ay mga mananampalataya din. Kasi kahit Kristiyano yan, pag wala namang nakapelowship na mga Kristiyano, sasabihin na lang, ay wala kasi pastor na believer. Kaya magtitis na lang ako sa unbeliever. Eh gano'n yan, mga kapatid. Eh samantalang sa lumang tipan, ito yung pinakamahalagang bagay na sinasabi ng Panginoon. Huwag kayong mag-aasawa ng hindi nyo kababayan. Sa bagong tipan, huwag kayong mag-aasawa ng hindi mananampalataya. Sinisigaw ng Diyos yan, mga kapatid. Pero, sino mo yung nag-commit ng mga ganong bagay? Sa lumang tipan, si Samson na pinakamalakas na tao sa mundo. Nadaya po ni Delilah. Kaya marami nag-aaway sa kantang Delilah eh. Ano ba yung sabi? Lie. Talagang binibinig ka pa eh. Delilah. Marami yung talaga. At mismo si Samson na pinakamalakas na tao, lingkod ng Diyos. Isang pagano yung si Delilah. Napakaganda kasi ni Delilah, mga kapatid. Ginamit po yung kanyang kalaban para bumagsak si Samson. Pagano po yun? At ano pong nangyari sa kanya, di ba? Nabulag po siya. Pangalawa, sino po ang pumatok sa unbeliever? Si Samson. Napakarami pong asawa. Alam po, 1,000 ba naman ang kinasama? Pastor, paano kaya nangyari yun? 1,000? Ay, di ko alam. Wala naman ako doon. So, 1,000, mayaman kasi si Solomon eh. Mayaman, matalino. Kaya yung talino at yaman niya, dinadayo po siya ng iba't ibang prinsesa na mga hindi naman kababayan niya. Yun. Siyempre, pag dinayo ka, mayaman ka, matalino ka, yun, inasawa na po ni Solomon eh. Kaya minsan yung pera, sabi doon, the money is the root of all evil.
Kita mo si Solomon, maraming pera, mayaman, hari. Kahit sinong pumuntang babae, o ikaw, asawa na kita. O sino, paano katatanggi, hari yun? So, pag hindi natin nakamit yung pera, yung talino natin, babagsak at babagsak po tayo. Sabi doon, 1 Corinthians 7:9, the wife is bound by the law as long as her husband liveth. But her husband is dead, and she is liberty to be married to whom he will only in the Lord. Yun. Ang babae may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa ay may kalayaan niya mag-asawa. Sa kanino man, ibig niya sa kalooban lamang ng Panginoon. And it will make this swear by the Lord. So sa God of heaven, and the God of the earth, and thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanite. Pinagbawal talaga yung mag-asawa na hindi kababayan sa lumang tipan. Ano po yung sabi doon? Teaching, believers must marry only believers. Some faith, yun. Parehong pananampalataya, same hope, same God. Yun ang believers talaga. Parehong pananampalataya. Pareho yung pag-asa ninyo. Pareho yung Diyos nyo. Ano ba, nanligaw sa'yo? Alam mo, Sister Perla, I love you very much. I will marry you now. Now, now. Not tomorrow. Not next month. No, Sister Perla. But I believe that God is not, Jesus Christ is not God. Malaking problema yun. Jesus Christ is only a human. So, kailangan same faith. I believe that human is, ganun lang, ako, magkakaproblema. Ay, no problem. I tell you that I'm falling in love with you. Oh no! I answer yes now! Yes agad, pagkasalagan. Kasi na-falling in love ka na, hindi mo na isinalangalang yung pananampalataya mo. Pwedeng madaya po tayo ng ating nararamdaman, mga kapatid. Anong sabi ng Jeremiah 79? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ang puso ng tao sadyang magdaraya ng higit kaysa lahat. Sinong nakakaalam? Madadaya minsan tayo. Kaya nga ginawa ng Diyos, mas mataas ang isip kaysa puso. Bakit to? Para mag-isip po tayo. Para paghilay nilayan, ito bang nararamdaman ko, tama o mali? Para malaman mo mali, magbasa ka ng Biblia. O kaya magtanong ka kay Pastor, Pastor, nararamdaman ko na kung mahal ko ikaw. Ano ba kung bakit minahal mo? Ano kaya sabi ng Pastor? Ako, I rebuke you in the name of Jesus Christ. May asawa na ako. Pumigay ka ng advice sa Pastor, tapos sabi mo, ano Pastor, matalang kitang minamahal ako. Magsisi ka, baka may masamang espiritu ka sa katawan mo. Pwedeng maramdaman natin yung mga kapatid. Pero maling nararamdaman. Maaaring makaramdam ka ng pagmamahal sa isang tao, pero maling pagmamahal yun. Ang tamang pagmamahal, sabi ng Bible, pareho kayong mananampalataya, Kristiyano. Pareho kayong anak ng Diyos. Para malaman mo kung anak ng Diyos, may fruit po yan. May bunga po yan. Hindi porke na, hindi naman porke nandito ka. Marami yung tandaan po natin, hindi porke nasa simbahan, ay makakitaan mo ng fruit of the Holy Spirit. Yes. Ang sabi nga doon, marami yung nagsisimba, pero paglabas, hindi makitaan ng patutuo. So dapat ang matibay na ebidensya na talagang anak ng Diyos, sa loob ng simbahan at labas ng simbahan, makikita yung pagkatao mo bilang anak ng Diyos. Kasi parang sabi ng Panginoon, hindi lahat ang tumatawag sa akin Panginoon ay papasok. Ibig sabihin, may mga nagkukunwari lang. Tanda po natin, kahit si Satanas ay nagmamaskarang parang anghel. At marami ngayon nagmamaskarang parang maka-Diyos. Pero paglabas, anong ugali? Makatampalasan. So dapat tayo mga kapatid, ganon. Dapat tayo ay totoong mga mananampalataya. Yon. Ano sabi doon? Divorce and remarriage. Ayun, ito na po. Medyo ako po ito. Matatalakay natin ito. He said unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so. Sabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso, ay ipinabaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa na dapat buhat sa pasimula ay hindi gayon. Si Moises lang gumawa ng batas na yon dahil sa katigasan ng ulo ng bayan Israel na pwede kayong maghiwalay.
Basta may kasulatan. Verse 9, and I say unto you, whosoever shall put away his wife, except, it be fornication. So pwede mong hiwalayan yung asawa mo, basta nag-commit ng fornication. And shall be marry another. Yun, pag nag-commit ng fornication, sabi ng Panginoon, and shall marry another. Pwede ka nang magpakasal sa iba. Committed adultery kapag hindi nag-commit ng fornication. In who married her which is put away that commit adultery. Kapag wala namang ikinomit adultery, tapos naghiwalay kayo, nagpakasal yung isa, nagpakasal din ka, pareho kayo nag-commit ng pagkakasalan. At sinabi sa inyo, sino mang iniwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid. So may exemption. Kung nakiapid ho yung asawa nyo, pwede kayong maghiwalay at mag-asawa sa iba. Yun. Kapag hindi nakiapid, anong gawin? Nagkakasala ng panganuya. Ang mag-asawa sa babae iyon na hiniwalan ay nakakasala ng panganuya. 1 Corinthians 17:15, and unto the married I command, yet not I, but the Lord, let not the wife depart from her husband. Yun. Dato at sa mga may asawa ay aking pinagutos, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon na ang babae huwag humiwalay sa kanyang asawa. Ibig sabihin, inta kayong dalawa, buo pa kayo eh. Iba kasi yung hiwalay na kayo. But if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband, and let not the husband put away his wife. Tapos, but to erase speak I not the Lord, if any brother had wife that believeth not, and she be blessed to dwell with him, let him not put her away. So yung mga may asawang unbeliever, huwag ninyong planuhin maghiwalay sa asawa ng unbeliever. Yun ang advice ng Biblia. Tapos, and the woman which had an husband that believeth not, and if be blessed to dwell in her, let her not leave him. So parehas lang. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband, else were your children unclean, but now are they holy. So, teaching God has divorce, it's divorce. It was never His plan, only allowed because of sin. Bakit inallowed yung divorce? Because of fornication. Libawa ko, nag-commit ako ng fornication. Yung way na mag-asawa na ulit si Mrs. Pero kung hindi ka naman ako nag-commit, ganun siya nag-commit, wala kaming karapatan mag-asawa kahit mag-iwalay. Yun po yung sabi ng Biblia. Divorce for any other reason, sin, kasalanan. Remarriage while spouse, lives, adultery. Goes away always reconciliation, forgiveness, restoration, not separation. Doctrine, marriage, bond broken only by death or sexual sin. Yun, yung sexual sin, mabubroken lang yung marriage pag nag-commit yung isa sa inyo ng fornication. Halimbawa, nahuli mo siya. Ang tanong, may ebidensya ka ba? Basta may ebidensya ko. Huli ang sarili kong mata. Yung mata ko pa nga, naging tatlo. Anong tawag doon? May third eye, no? So, yung fornication, yun yung magiging reason. Kung hindi talaga pagkasunduan, talaga kung maliban lang, talagang papatawarin mo siya, na ganito, sige, pinapatawad ka na, bibigyan kita ng 10 pagkakataon na nga ito eh. Pag huli na ito, 10 pagkakataon na. Yun. Pag binigay mo pa siya ng 10 pagkakataon, inulit mo pa. Yun, ikaw na bahala. Pero mo 10 pagkakataon na. Yun. Marriage bond broken only by death or sexual sin or willful abandonment, lifelong commitment is God's will. Yun. Kaya, ngayon mga kapatid, yung mga single, yung mga wala pang asawa, mag-pray po kayo sa Panginoon. Lord, kayo po ang magplano ng buhay ko. Gusto kong magkaroon po ng partner sa buhay ko, pero yung galing sa iyo. Hindi lang gusto ko, kundi gusto mo, Lord. At sigurado yon, magiging maganda ang buhay na kakaharapin niyo. Yung purpose and blessing. Sabi doon, whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Makatagpo pa ng babaeng maka-Diyos. Yun po ay napakalaking blessing.
Pag ang asawa nyo'y maka-Diyos, napakalaking blessing. Kaya, pakamahalin na po natin mga batid. Marriage, Hebrew 13:4, marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. Kaya yung pag-asawa, banal po yan. Yung pagtabi sa higaan, banal po yan. Bago mo tabihan, dapat nakasal na po kayo. Ngayon, yung nagsama na at hindi kasal, magpakasal na po kayo. Para yung consequence di natin maramdaman. Mararamdaman ng lahat, tayo'y makakaramdam ng alin po, ng consequence. Kasi nga po, ang pag-aasawa po, ang pagtabi. Nakatingin ka, brother. Ang pagtabi ay banal po yan. Ibinibigay lang po yan sa mga may asawa. Sabi doon, honorable, blessed, good gift from God, yung pagtabi ng lalaki at babae, regalo po ng Diyos yan na dapat ingatan. Hindi dapat nagtatabi ang hindi pa kasal. Okay, kung nagtabi na kayo, ayusin na natin para talagang maging maayos ang buhay mo, buhay niya, buhay natin lahat at magiging masaya lahat tayo. Sabi doon, fulfill need for love, companionship, intimacy, only place for sexual union, pure, holy, blessed, raising children in faith. Yun, kapag nag-asawa ka, tanda po natin, i-raise nyo yung mga bata na maka-Diyos. Kayo ang mangunguna, lalaki at babae. Eh, paano kung magkaiba pananampalataya nyo? Paano nyo i-raise sa tamang pananampalataya yun? Di ba? Kaya dapat parehas ang pananampalataya para iisa yung doktrina ang matututunan ng mga anak. Ang turo mo, mga anak, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. God is sovereign. Sabi na, hindi sovereign Lord. Ako ang nagdidesisyon sa buhay ko. Hindi ang Diyos. Kinalaman ka na. Nagtabi lang kayo sa higaan, pero sa doktrina, aral, magkalaban kayo. Kaya in hope, in faith, sa lahat aspito, dapat magkaisa kayo para wala akong maging problema sa huli. Doctrine, marriage is not burden. Huwag mo masyadong pakadibdibin. Pag wala pa ngayong araw na ito, huwag masyadong isipin ako, parang lipas na ang panahon ko. Ano ba po, 60 years old, wala pa yung partner ko. Yun, nandiyan na, on the way na, nasa helicopter na. Yun, wala lang bababaan. Masyado tayo nag-aalala kung sino yung hinaharap natin. Sabi ng Panginoon, sapat na ang araw na ito sa iyong kabalisahan. Kung wala pa, baka bukas. Kung wala pa bukas, next week. Baka kung wala next week, malay mo, next month. Hindi pa next month, bagay mo, another month. Hindi pa naman ang tatapos ang 2026, alang-alala ka. Balay mo, darating, 2028 election. Yun, sabay kayo magboboto. Pwede sino iboboto mo? Huwag ha, yung iboboto ko. Gano'n mo, sabutan pa lang, magkakontra na kayo. Ako, bibiling. Sabi mo, Duterte ako, gano'n ha? Sabutuhan pa lang, nakaway na kayo eh. Kung tanda mo natin, wala tayong i-endorse ng politiko dito. Dito sa Primitive Baptist, wala tayong anumang dinadalang politiko. Bawat isa sa atin may karapatan sinong iboboto. Eh dahil naman, si Lord naman ang masusunod kung saan ilalagay niya eh. Kahit pag-away-away mga politiko, pag-away-away tayo, ang sabi ng Romans 13:1, in-ordain na ni Lord kung sino yung ilalagay niya. Kaya tayo, ayaw ko kay Duterte, ayaw ko kay Bongbong, ayaw ko kay Lini. Sino ba talaga gusto nyo? Si Pastor Romel. Okay na yun. Pag ako naging presidente, ganitong secretary, Sister Perla. Anong secretary? Tourism. Sister Denise, Secretary of Defense. So, napapatawa tayo. Pero yung sovereignty of God, naka-ordinate na po talaga yun. Hindi natin pwede yung sumilan. So, marami po ito. Pero in summary, ibig sabihin, yung pag-asawa ay isa pong tinatawag na covenant, hindi contract. Kaya na, wala tayong magawa. Pag nagpapel na tayo sa munisipyo, ano nakalagay sis? Marriage contract. Huwag natin tingnan yung contract. Pwede yung palitan. Marriage
Covenant. Ako gagawa, pagbayin ng kasal dito, ako ang gagawa ng sarili. Covenant ko, ilalagay ko, marriage covenant. Ipapaunawa ko sa mag-asawa, ito ay long life union. Hindi ito kontrata. Doon. Ako na po ang gagawa nun. Doon. Naunawaan mo ba, sister, na ito ay covenant? Oo, pastor. Kapag violate mo ito, ito ay hindi kontrata. Ang pag-asawa hindi kontrata, mga kapatid. Na kapag sinabi doon, kapag mainit, ay parang, kapag hindi pag-asawa, hindi parang kanin na kapag mainit ay pwede mo uluwa. Hindi po pwede. Yan ay talagang pag-asawa. Final summary, marriage is God's holy creation. One man, one woman. Kaya hindi ho tayo wala ho dapat ikinakasal na lalaki sa lalaki. Wala rin ikinakasal na babae sa babae. Ang ikinakasalan po ay lalaki at babae. So, lifelong covenant. Husband lives in love like Christ. Ang trabaho ng lalaki, ilig ang asawa, ilig ang anak, mahalin ang asawa. Ano ba? Sabi doon, marry only in faith. Pagpakasal sa kaparehong pananampalataya, keep pure. Divorce only as God allows. Ano yung divorce na ina-allow ng Panginoon? Pag namatay na yung asawa mo, tapos nag-commit ng adultery yung asawa mo, doon ka lang pwedeng mag-apply ng divorce. Dalawa, no? Namatay na, huwag mo naman patayin. Pastor, di pa patay eh. Nag-hire na ako. Para maka-apply na ako ng annulment of divorce. Nag-hire na po ako. Naggastos ako ng 1.5 million. Alam mo yan? Hindi po, mga kapatid. Bayaan mo ang Diyos ang ano. So, in death and fornication. Kung may matibay kang ebidensya for fornication ng asawa mo, it's a ground na pwede kang mag-file ng tinatawag na annulment or divorce. Kung wala naman, hintayin mo na lang na kunin siya ni Lord. Baka mauna ka ba? Lord, kunin mo na ako. Ay, kunin mo na siya. Ikaw, sabi ni Lord, oy, masama yung pinag-filtrain mo Ikaw muna kukunin ko. O bayaan natin ang Diyos ang magpasya ng lahat ng mga bagay. So yun lang po mga kapatid, sa umaga nito, tawan na encourage po tayo. Balikan ko lang yung topic natin, no, para pwede ninyong mapanood ito sa YouTube. Da-download ko po ito. Sabi doon, ang ating pinaka-topic, biblical marriage is ordained by God. So yun po, tayo po ito ngayon at tayo po mag-pray at mamaya, po si Brother Willie. Salamat sa Diyos sa umaga nito, sa ibang bigyan sa ibang biyaya. Salamat sa Diyos sa mga salita mong aming pag-aaral ngayon. Salamat sa Diyos sa mga salita mong nagbigay mo sa amin ang challenge kung paano namin harapin ang buhay may asawa. Ini-prepare na po namin mula sa mga young people, sa mga single. Kayo po ang mag-guide sa amin sa tamang ibibigay mo sa amin na maging partner namin sa tinatawag kong biblical marriage na inultin. Salamat po Diyos sa umaga ito, sa natitira pong oras, kayo po ang mauna at bumabay sa pangalan ni Jesus. Amen.